Sabi po sa inyong lahat. Ang atin pong pinag-aralan noong nakaraan, yung nauukol sa Ama, Anak, Espiritu Santo, na atin pong tinatalakay ng nakaraang ilang linggo. Ito po ay ang Diyos na sinasabi sa Biblia. Ito po ay tungkol sa Diyos na sinasabi sa Biblia. Hinahanap po natin ng pruweba biblika na nagpapatunay na meron talagang Diyos. Sa gitna po ng maraming paniniwala ukol sa Diyos, merong hindi naniniwalang may Diyos. Siguro, masasabi natin yung taong hindi naniniwalang may Diyos, they even doubt their very existence. Kasi, paano kang umiiral kung walang Diyos, kung wala kang pinagmulan, kung wala kang pinanggalingan? It is a scientific belief that nothing happens without a cause. And I believe that the real cause of our being is the Creator. Bakit tayo naririto sa lupa? Meron kasing lumikha sa atin. At yung lumikha na yon ang tinatawag po ng Biblia na Diyos. Bagaman, hindi lang naman po ang Biblia ang nagsasabi ukol sa tinatawag na Diyos o isang Creator. Marami pa pong mga ibang libro, gaya ng Vedas ng mga Indians, na nagsasabing meron talagang lumikha. Kaya lang may iba-iba pong paniniwala ang tao ukol sa lumikha. Kagaya halimbawa ng paniniwala ng mga Rizalista. Ang mga Rizalista sa ating bansa, isang local religious group, ay naniniwalang si Rizal daw ang Diyos. At meron pa pong bagong tayo ngayon sa Ilocos na ang paniwala rin nila ay si Rizal ang Diyos. Meron naman pong naniniwala na ang Diyos ay si Krishna. Meron naniniwala na ang Diyos, nagtaka nga po ako meron akong kaibigang Bombay, member siya nung sinasabing Raja, Mahara. Basta't yung huli niya Satsang Beyas. Ayun. Ang kanilang paniwala, yung Diyos, yung kanilang leader, nakakausap. At yung aking kaibigan Bombay, pumupunta siya sa India once a month, naririto siya sa Pilipinas, para sumamba siya dun sa kanilang Diyos. Yan po ang maibabalita ko sa inyo. Tinanong ko kasi siya personally, sino ba ang Diyos nyo ako, kaibigan? Siya may retrato sa opisina niya. Bata pa kako yan Hindi ba yan tao? Sabi, hindi, kaya ng aming Diyos. Nagulat nga ako ano ka kung batayan nyo ng relihiyon? Sabi niya, Biblia raw. Ako, I wonder, how did they come into that conclusion na ang Diyos nila, kung Biblia ang batayan, yung kanilang nakalagay sa retrato na isang tao na meron anong tawag doon sa Incheck? Sa Mumbai, yung turban, tapos merong mahabang balbas na kulay puti. Ayun. Kaya, kung atin pong susundan, the belief is there. Kahit saan pang relihiyon, meron Diyos. Kaya lang, nagkaroon ng iba-ibang konsepto ang mga tao ukol sa Diyos. Halimbawa, gusto ko pong pumunta na tayo sa pagsusuri sa iba't iba pang mga Diyos ng iba't iba pang mga relihiyon. At the same time, i-compare po natin ito sa Diyos naman na sinasabi sa Biblia. Meron silang kinikilalang Diyos. Ako kasi, basta naniniwala sa Diyos, kahit mali po ang paniwala, mas malapit ang loob ko dun sa naniniwala sa Diyos, kaysa naman dun sa mga taong talagang walang Diyos sa buhay kahit kapiraso. Kumbaga, ninaanggihan man ang pagka-Diyos wala. Mas gusto ko nang makipagkaibigan sa mga tao na mayroon Diyos.
Kahit na mali ang kanilang paniwala ukol sa Diyos, at least meron silang Diyos. They believe that there is a sovereign being in the universe. They believe that they are not the Almighty. Ha? Hindi ang paniwala nila ay sila ang makapangyarihan, kundi there is somebody more powerful than them because they believe in one God. Ngayon, atin muna pong talakayin yung mga principal facts about the God of the Bible. Pero atin pong alamin sa kasulatan kung totoo na ang Diyos ay hindi ipinanganganak at ang Diyos ay hindi ipinanganak at hindi nanganganak. Imposible raw na ang Diyos ay manganak sapagkat siya ay Espiritu. Ayon. Kaya, dun sa punto na yun tayo mag-uusap. I think let us familiarize ourselves with a spirit. Dapat alamin natin kung ano ang kahulugan ng spirit sa Biblia. And the capacity of a spirit, the quality of a spirit, at yung magagawa ng spirit. Yan ho, dyan natin umpisahan. Lahat ay naniniwalang may espirito. Tandaan po nyo yan. Lahat ng religious groups, pera na nga lang dun sa hindi naniniwala sa Diyos. Lahat na ng religious groups may naniniwala silang tungkol sa espiritu. At karaniwan naman sa mga nagre-relihiyon, naniniwalang ang Diyos ay espiritu. Iisa po ang relihiyon sa mundo na alam ko, as far as I know, na naniniwalang ang Diyos ay hindi espiritu. Yan po ay ang Mormons. Ang paniniwala ng Mormons, sabi ng kanilang propetang si Joseph Smith, God has a body of flesh and bones as tangible as man's. Ayun ang sabi niya. Ang Diyos daw ay mayroong katawang may laman at buto na nahihipong kagaya ng tao. Yan ang paniwala ng mga Mormons. Nakasulat yan sa kanilang libro. Ngayon, sila lang ang alam kong grupo ng relihiyon hindi naniniwalang ang Diyos ay Espiritu. Karaniwan na sa mga relihiyon, naniniwalang ang Diyos ay Espiritu. Kaya, diyan ho tayo mag-usap ngayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, mga kababayan. Umpisahan po natin doon sa general analysis of what a spirit is according to the Bible. Ano ba ang Espiritu? Ayon sa Biblia. Kung Biblia ang ating pag-uusapan, saan natin po pwedeng maitulad ang Espiritu para tayo magkaroon ng ideya? Kasi yung Espiritu, ayon sa Biblia, walang laman at buto eh. Pakinggan nyo sa Lucas, ganito ating mababasa. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espirito'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Sabi po ng Panginoong Hesus, ang espiritu walang laman at mga buto. Sabi niya. Sa makatwid, yung espiritu hindi binubuo ng materya. Walang laman at buto. Yan ang dapat nating maintindihan. At siguro, karaniwan na sa inyong sasang-ayon dun sa salita na yon, na ang espiritu walang laman at buto. Pero, paano po natin maihahalimbawa ang espiritu? Saan natin pwedeng ihalimbawa ang espiritu? Para magkaroon tayo ng ideya, magkaroon man lang tayo ng hint kung ano ang espiritu. Maghalimbawa po tayo sa materya, kung ano ang kahulugan ng espiritu sa materyang halimbawa. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ebreo, Kapitulo 1, versikulo 7, 14, ganito po ang nakasulat. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gmamana ng kaligtasan? Ayon, di ba yung mga anghel mga espiritu, sabi ng Biblia? Pero, yun kay ginagawa niyang
mga anghel niya ang hangin. Doon pala inihalimbawa ng Biblia, yung espiritu parang hangin. Something that you can feel but you cannot see. It belongs to the invisible, to the world of invisible. Ang espiritu po'y invisible sa ating sariling mata. Ang espiritu ay nararamdaman pero hindi po nahihipo. Hindi nasasalat. Wala pong ang espiritu ay walang materya. Para siyang hangin, hindi nakikita. Meron po ba talagang mga bagay na hindi nakikita? Kailangan ba tayong maniwala na may mga bagay talagang hindi nakikita kagaya ng espiritu? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kolosas 1, versikulo 15 patuloy. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Meron palang mga nilalangan Diyos na dalawang klase. Bagay na nakikita at bagay na hindi nakikita. Things which are visible to the eye and things which are invisible. Yun ang sabi sa Biblia. May visible at merong invisible. At kasama po sa daigdig ng mga invisible, yung mga espiritu. Hindi nakikita yan ng mata ng tao ayon sa ating mababasa sa Biblia. Itinulad yan, gaya ng mga anghel na espiritu, itinulad po yan sa hangin. Meron po ba tayong pruweba pang isa sa Biblia na talagang yung espiritu itinutulad ni Kristo sa hangin at ng mga otoridad ng Biblia? Pakinggan nyo sa Juan 3, ganito ang ating mababasa. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naparoroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng espiritu. Nakita nyo? Yung espiritu, itinutulad ni Kristo talaga sa hangin. Humihihipik ang hangin, sabi niya kay Nicodemo. Hindi mo naririnig mo ang ugong niya, pero hindi mo nalalaman kung saan siya nanggaling at kung saan naman siya naparoon. Gayon ang bawat ipinanganganak ng espiritu, ang wika ni Kristo. Therefore, kung paanong invisible yung hangin na hindi mo alam kung saan nanggaling, kung saan nagpunta, gayon din naman hindi alam ng taong materya, yung kanyang mga mata, ang isang espiritu. Ang bawat ipinanganak ng espiritu, hindi rin natin nalalaman. Pero dapat tayong magtiwala at maniwala sa isang realidad na hindi nakikita. Meron po kasing mga tao, ito po'y subject ng mga diskusyon. Ito'y karaniwan ng nasasabi ng mga materialista. Ang sabi nila, to see is to believe. Halos, nung sabihin yung kawikaang to see is to believe ng mga Ingles, halos hindi pa po nakikita noon yung virus ng AIDS. Yung mga nagsabing, to see is to believe. Para sa kanila, para ka maniwala, kailangan makita mo muna. Ako po, naniniwalang impertinente yung paniniwalang to see is to believe. Sometimes, we have to believe in things that we do not see. And that is scientific. No? Hindi naman sinabi na to see through a microscope is to believe. No? There are things which you cannot see, but can actually be seen under a microscope. Ayon. Kaya, sabi ko, impertinente yung paniniwalang to see is to believe. Because there are things which you must believe even if you haven't seen. Kasi, kagaya halimbawa, sino naman ba sa inyo nakakita na ng mikrobyo? Na siguro naman, di naman lahat ng tao ay nakakita na ng mikrobyo. Pero yung isang basurero na hindi pa nakakakita ng mikrobyo sa ilalim ng microscope,
naniniwala siyang may mikrobyo. O di hindi totoo sa kanya yung to see is to believe because he by himself haven't seen yung mikrobyo, yung germs. I was lucky enough to sometime have peeped through an electron microscope. Kaya naniniwala ako na mayroon talagang ganong mga creatures. May mga ginawaan Diyos na maliliit na hindi mo naman makikita ng iyong mata. Kaya nung sabihin nila yung to see is to believe, sabi ko, mali. They just don't want to believe. Bakit? Hindi naman lahat ng tao nakakakita nung mga nakikita nung iba. Kagaya halimbawa, kayo ba naniniwalang mayroong tinatawag na Andromeda Galaxy? A galaxy millions of light years away from the Earth? Biro mo, layo-layo na nun, yung Andromeda. Naniniwala ba kayo ron? Ako naniniwala, kahit hindi ko pa nakikita yon. Dahil nakita na yun ng mga nakakita dun sa malalaking mga telescope. Ako hindi ko nakikita personally, pero naniniwala ako na meron nun. Kahit di pa ako nakakarating sa Shanghai, naniniwala ako may Shanghai. Doon nga galing ang lola ko. Ang katunayan, meron ho kaming plato sa bahay ngayon, galing sa Shanghai. 75 years old na yung plato. Meron pa kaming plato noon. At meron akong leon sa bahay, na alaga akong leon, isang bronze na leon na mahigit na pong 100 taon nasa amin. Galing din sa Shanghai yun, daladala ng lola ko. Kaya naniniwala ako may Shanghai. Kahit di pa ako nakakapunta sa Shanghai. Meron mga tao sasabihin, to see is to believe. Naniniwala ka bang may isip ka, kapatid? Ano sagot mo? Nakita mo na ba isip mo? Siguro wala kang isip dahil hindi mo pa nakikita. To see is to believe daw Pilosopong masyadong paniniwala yun Naniniwala ka bang may isip ka? Kung ang sagot mo'y oo, tanga ka. Di ba? Naniniwala ka may isip ka. Sasagot ka, oo. Nakita mo na ba? Hindi pa. Tanga ka talaga. Dahil pinaniwalaan mo to see is to believe. No. Hindi ho ang factor for us to believe something para makita. Lalo na may mga bagay hindi nakikita. There are things invisible according to the creation. Merong invisible things. May mga bagay na hindi nakikita. Isa dyan ang Diyos Hindi nakikita ng mata Ang Diyos kung sabi mo, to see is to believe, hindi ka na nga maniniwala kailanmang may Diyos. Dahil wala kang kapalarang makita mo ang Diyos To see is to believe ang Diyos nagpapakita sa naniniwala sa Kanya. Na hindi siya nakikita doon siya nagpapakita. Paano ngayon yun? Hindi ka naniniwala, paano mong makikita? Kaya mananatiling wala kang ang Diyos dahil hindi mo nakikita Ayaw mong maniwala sa hindi nakikita. Pero yan po isang paniniwalang impertinente. Ignoramus ang ganyang paniniwala. Bakit ho? Kasi merong bagay na talagang hindi mo nakikita. Hindi. Pero you are obliged to believe na meron nga nun, kahit hindi mo nakikita. At ang isa riyan ay, ang tinatawag sa Bibliang Espiritu, itinulad sa hangin. Saan parte itinulad sa hangin? Doon ba sa existence niya na nararamdaman mo, may ugong, naririnig mo yung ugong sa tinga mo, naririnig mo, it is reality. Pero hindi mo nakikita kung ano itsura, kung ano kulay, wala kang makita sa hangin. Ganon din naman yung espiritu na sinasabi sa Biblia. Ngayon, yung espiritu, kung ang pag-uusap po'y espiritu, mga kababayan, yan bang espiritu pwedeng dumami sa palagay nyo? Pwede ho kayang dumami ang espiritu? Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? I am inviting your attention. Inaanyayahan ko ang inyong pangunawa, ang inyong pakiramdam. Mayroon hong mga tao sa ating panahon naniniwala sa doktrina ng reinkarnasyon.
What do they mean by the word reincarnation? Ibig sabihin nun, muli. Inkarnasyon, muling mapapasalaman. To be in the flesh again. Yun ang direktong kahulugan nun sa Ingles. To be in the flesh again. Yung reinkarnasyon. At napakarami yung relihiyon ngayon ang naniniwala sa doktrina ng reinkarnasyon. Ibig sabihin, yung espiritu muling pasasalaman. Reincarnate ang tawag doon sa tao. Ha? Na meron ng yung espiritu pumunta na doon sa muling nagpunta. Ang reinkarnasyon po'y naniniwala sa libu-libong beses na life cycle na ang isang taong nabuhay ngayon ay maaaring mamatay pagkatapos, pagkaraan ng ilang libong taon ay mabuhay ng ulit-uli, balik uli, patay uli, balik uli, patay uli, balik uli, patay uli, balik uli. Dahil hindi pa raw siya nagiging perpekto at kailangan pagbayaran niya yung mga karma sa buhay niya. Kaya yung karma ni malaki ginawang kalokohan sa atin nung karma na yun na samantalang hindi ka nakakabayad nung yung karma sa buong buhay mo, buli-uli kang pababalikin ng Diyos. O, balik ka uli, meron ka pang hindi nababayaran. Hindi ka na naman uli nakabayad dahil nangutang ka na naman uli. Babalik ka na naman uli. Kaya walang katapusang balik-balik yung reinkarnasyon na yan. Yan ho ang doktrina ng reinkarnasyon. Under that doctrine, ang espiritu raw ng isang taong, halimbawa ay namatay ang isang tao, yung espiritu niya lilipat sa ibang katawan. Pansamantalang wala pang katawan, lalagay muna siya sa mga prutas. Pag napaglihihan daw ng babae, kakainin yung prutas, ayun, doon ngayon sa ipinagbubuntis niya, yung espiritu na yun ang pupunta. Yan ang paniniwalang reinkarnasyon. Kaya nga nung makadiskusyon ko yung taga Pampanga, sabi ko, nasa prutas na mangga. Nakain nung naglilihi, kaya napunta. Ang nangyari ka ako dun sa manggay nahulog, nasa lunang baboy. Paano ngayon yun? Di imbis na maging tao'y naging baboy. Abay, pwede raw yun. Tinan mo naman paniniwala yan. Akala ko ba the intent of reincarnation is perfection of a man? If you were to be perfected, ba't naging baboy ka? Di lalo kang umatras. Sino naman ang papayag na magre-reincarnate ka as a pig? Meron, halimbawa, nakain naman ng unggoy yung saging, o di magiging unggoy ka naman. Ano ba naman kakong klaseng paniniwala yan? Tinuturo mo na yan. Saan mo ba pinaghahagilap na alimuom yan? Wala naman niyang itinuro si Kristo, reinkarnasyon. Mabuti pa yung resurrection. Meron. Pero reinkarnasyon o muling pagbabalik sa laman ng Espiritu, wala nun sa Biblia. Bakit? Isipin nyo kung yan ay tamang paniwala. Ilan ang original na tao sa mundo? Ilan ho? 2. Tama? Si Eva at si Adan. Tama ho? Hindi. Yung 2 original na tao, namatay. Tama ho? Hindi. Namatay. Kung sila'y magre-reincarnate, ilan uli ang tao? Ilan uli? 2 uli. Bakit? Reincarnasyon Dadami ba tao under the belief of reincarnation? Hindi. Magsasalin-salin lang sa iba-ibang laman Yun din. 5 bilyon, 500 milyon ang tao ngayon. Saan ang galing yung 5 bilyong espiritu na yon? Huwag mo naman sabihin sa akin, may tao ngayon, walang espiritu. Huwag kayo magagalit, mga kababayan. Talaga lang hindi ako makumbinsi nung ganun paniniwala. Paano nag-multiply ang tao? Kung ang reinkarnasyon ng doktrina ng Biblia, hindi dadami ang tao. Hindi dadami. Bakit? Magbabalik-balik lang yung espiritu hindi dadami. Hindi naman pwedeng may taong walang espiritu. Unless na may mga tao diyang ang nakalagay sa loob computer. Na kaya gumagalaw may computer.
at ipinrogram ng mga unang espiritu. Wala, no. Kaya imposible, maraming mga paniniwala ngayon Hindi wise, it's not wise, it is not logical to believe na ang reinkarnasyon ay totoo. Bakit? Lalabas, under that doctrine, hindi dadami tao. Ang daing tao ngayon Saan mo pinagnakaw yung mga espiritu na yan? Every 3 seconds, may ipinanganganak uling isang tao. Saan ka maghagilap ng espiritong ilalagay mo ron? Kung ang doktrina ng reinkarnasyon ay totoo, biro mo bawat 3 segundo may lumalabas na tao sa mundo. Bawat 3 pikit na gano'n, tao na yun. 2 na yun. Saan ka magkukuha ng ipaglalalagay doon na espiritu? Magre-reincarnate. Hindi naman kasing dami nung namamatay yung pinanganganak. Amen? Hindi naman magkasindami. Wala namang ratio na magkasindami sila. Yung ipinanganak at saka yung namatay. Hindi naman Mangyayari lang yun, kung totoo yun, kung tama ang ratio nung ipinanganak at saka yung namatay. Mas marami yung pinanganganak kaysa namamatay. Lalabas, may ipanganganak, walang espiritu, dahil bakante. Di ba? Kaya, ewan ko ba, magagalit lang talaga sa akin ng mga tao, pero gising kayo, maling paniniwala yan, na reinkarnasyon. If that is the case, you are not liable sa iyong ginagawa sa mundo and you will not be so careful enough. Bakit? Total, mapagbabayaran ko naman sa isusunod na inkarnasyon ko mangutang ka na lang mangutang ngayon. O kaya mag-asawa ka na ng 70. Total, 70 beses ka na magre-reincarnate yung karma mo. Ha? Anong ngayon ang pagsasamantala? Ano ang logic ng pagsasamantalang gumawa ng mabuti? Ano ang logic ng pag-aapurang ikaw ay maka-achieve ng sambagay when you can return to this earth through the belief of reincarnation 1,000 times? Ha? Mali meron ng tao nabuhay ng 150 years Gusto niya nang mamatay Gusto ko na ikaw mamatay? Ang haba-haba ng buhay ko. Yung kausap ko si Dr. Roque, Eli, alam mo ako, pangarap ko, mabuhay ako ng maginhawa at saka mga 70 lang, 60. Gusto ko na mamatay. Bakit naman, Dok? Kayo ako'y mahigit pa lang 50 Gusto ko mga 50, mga 60, 70 mamatay na ako. Bakit to? Ayoko nung magiging ulyanin ako, kaya magkakaroon ako ng rayuma, ayoko nun. Sabi niya. Dahil yung mga pasyente ko, may rayuma rito, talaga nag-iiyak sa sakit, sabi niya. Ayoko hiling ko sa Diyos, mga 60 lang, mamatay na ako, 70. Sabi ko, ganun ba ang pagkakilala niyo, Dok? Oo, Sabi niya. Merong nabuhay ng 150, hirap na hirap sa rayuma. Ikaw kaya, kung tatanungin ka ng Diyos, anak, balik ka uli. Baka magkarayuma ako uli. Virong takot na hirap yung balik-balik ka rito 1,000 beses bago ka maperfecto. At para ikaw maging dapat lang sa Diyos you have to travel to and fro. Magbalik-balik ka. You have to come back again and again and again and again and again on this earth under different bodies. Kaya sabi nung nakausap ko isa naniniwala sa reincarnation, halimbawa, ikaw ngayon tomboy ka, pagbalik mo uli, iba naman. Maaari, bakla ka naman. Pagbalik mo na naman uli, silahis ka naman. Anong klaseng buhay? Yung lagi ka nalang pinagtatawanan. Baka naman kaya pagbalik mo naman hindi na uso ang babae at lalaki noon. Ha? Baka ang uso na noon talagang tomboy na't bakla. Yun ang contracting parties pag may kasal. Baka magkaganon. Kaya sabi ko, ang gulo ng paniniwalang reinkarnasyon, walang batayan sa Biblia. Walang batayan sa mga otoridad. At yung naniniwala sa Biblia, na naniniwala sa reinkarnasyon, ay hindi talagang naniniwala yun sa Biblia. Sapagkat wala sa Biblia ang reinkarnasyon. O ang mulit-muling paglalagay sa laman ng isang tao. Kasi lalabas under that belief, hindi dadami tao. Ang espiritu ay napakarami. Ang bakit dadami ang tao kung ang espiritu ay magbabalik-balik lang? Hindi dadami. Dumami na nga ang tao. 5 bilyon, 500 milyon na ngayon ang tao. Yan ang gusto kong maintindihan nyo, mga kababayan. Kaya
dun sa process o dun sa sinasabi nilang belief in reincarnation, hindi po hindi logical na paniwalaan natin. Kasi ang espiritu, naniniwala po ako, dumadami yan. Kung paano dumadami ang tao, dumadami rin ang espiritu. Bakit? Pakinggan nyo, balikan natin ng Juan 3, ganito ating mababasa. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Nakita nyo, nanganganak ba ang espiritu? Nanganganak. Ngayon, ang sabi, hindi ka manganganak ka espiritu. Sabi ko, nonsense. Bakit? Etin nyo kung bakit nonsense. Ang laman ba nanganganak? Flesh? Nanganganak o hindi? Sino ang gumawa sa flesh? Sino gumawa sa laman? Hindi ba ang espiritu? Hindi ba ang Diyos ay espiritu? Sino ang gumawa sa tao? Ang Diyos. Kung yung taong ginawa, pwedeng manganak. Yung kayang gumawa, hindi pwedeng manganak. Muy imposible. Bakit? Kung yung espiritu na gumawa sa laman, yung lamang ginawa niya ay pwedeng manganak. Siya pa kayang gumawa, hindi pwedeng manganak. Anong realm of impossibilities mo kukunin yung paniniwala mo na yon? Kung yung ginawa pwedeng manganak, yung panggumawa hindi pwedeng manganak. Wala naman kang asawa ang Diyos. Bakit? May asawa lang ba nanganganak? Yung mais, tignan mo, may anak. Wala namang asawa yun. Nakakita na kayo anak ng mais? Oh. Yung orange, pag malaki yung puwit ng orange, may anak sa orange din. Oh. Yung araw nga, namunga, layo-layo, namunga sa'yo Oh. Di ba? Asa likod mo yung bunga ng araw. Imposible ba naman yun? Nangyayari nga. Ano tawag mo? Bungang araw, yan. Naniwala matatanda, bungang araw. Kasi pag na-expose ka na na-expose sa araw yung bata, pinagpawisan, nagkakaroon butlig-butlig. Ang tawag nila bungang araw. Oh. Kung wala nga naman yung araw, hindi magkakaroon. Saka sa Africa, may mga nagkakabungang araw, races ang tawag nila. Bungang araw. Paano nagbunga? Layo-layo nung araw. Wala naman sanga. Hindi naman nakadikit sa likod mo. Pero nagbunga. Katunayan nga tawag natin bungang araw. Diba? Sa paniwala nila, hindi raw pwedeng manganak ang espiritu. Kung yung ginawa ng espiritu na tao, nakakapanganak. Ang Diyos siya espiritu, siya gumawa sa tao Yung halaman, nanganganak. Marami namang klase ng panganganak. Hindi naman kailangan may asawa Tinan nyo nga yung mayana. Nakakita na kayo ng mayana? Alam niyo ba yung mayana? Mayana yata tawag ng lola ko doon sa dinidikdik panlagay sa At saka mayroong halaman na makapalang balat na yung dahon niya itanim mo'y tutubo. Nanganganak yung dahon. Kalimutan ko pangalan nun Nanganganak yung dahon. Dahon lang niya itanim mo, tutubo. Tayo nyo? Nanganganak. Wala namang asawa yun. Si Maria nga nanganak, walang asawa Di ba? Kaya nga si Jose, nagtaka Maria, hindi pa kita sinasanggi ba't ka nabuntis? Lalayasan niya si Maria. Nagdamdam si Jose. Malaki pagdaramdam niya. Mahal niya si Maria. Nung natutulog siya, pakita yung anghel. Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay lalang ng Espiritu Santo. At siya'y manganganak ng isang lalaki. Tatawagin mo ang kanyang pangalan na Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At narito, itong lahat ng ito'y nangyari upang matupad ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias na propeta na nagsasabi, narito, ang isang dalagay maglilihi at manganganak ng isang lalaki
at ang tatawag sa kanya Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ng Diyos. Yun ang paliwanag sa kanya nung anghel. Nung nagdaramdam na siya kay Maria, biro mo nga ni kamay man yata, hindi niya pa nakakanti, pagkatapos ay nabuntis. Oh. Hindi pwedeng mga anak ang walang tatay. Oh. Pwede rin mga anak yung walang nanay. Oh. Di ba? May lalaki naman kasi talagang nanganganak kagaya ng paniwala ni Baha'u'llah. Yung tinatawag na Baha'i faith, ang paniwala nila, lahat daw ng ginawa ng Diyos, dalawa-dalawa. Kaliwa, kanan, lalaki, babae, mataas, pangit, maganda. Ayun, yun ang paniwala nila. Tama yun sa bandang umpisa. Pero pag sinuri mo scientifically, they will be proven wrong. Dahil may mga ginawa ang Diyos walang partner. Kagaya ng mga one-celled plants and animals that reproduces by asexual reproduction. Di kailangan ng mating doon. Di kailangan maging mag-asawa yun para magkaanak. At hindi totoo na lahat ng nanganganak babae. Yung mga seahorse, isang uri ng laman dagat, ang nanganganak doon yung lalaki. Siguro hindi pa nila nababalitaan yun. Tagal na ng mundo. Akala ng iba, pagka manganganak, kailangan babae. Hindi, may lalaking nanganganak yung Diyos, nasa gender ng lalaki kung ipakilala ng Biblia. Pwede bang manganak yung Diyos? Yung Espiritu, pwede bang manganak? Ulitin nga natin. Basa. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Nanganganak ho ba Espiritu? Ayon kay Kristo, nanganganak. Ang ipinanganak ng laman, laman. Ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu. O tayong mga tao, ano tayo? Di ba tayo laman? Payag kayo? Ano tayo? Pinanganak ng laman, ano tayo? Laman. Kaya nga tayo may laman Pero naniniwala ba kayo na tayo rin ipinanganak ng Espiritu? Bakit? Ang pagkatao natin, di puro laman. Meron tayong Espiritu. Sa ayaw mo maniwala at sa gusto mo, may Espiritu ang tao. At yung ating Espiritu, may nanganak na iba nun, hindi yun ang nanay natin. Pakinggan nyo. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Meron ding ama ang ating espiritu. Ang tawag the Father of Spirits. Ama ng mga espiritu. Yung ating pagkatao, may ama yan, yung laman natin, may ama yan, yung tatay natin. Kagaya nung aking laman na ito, ang tatay nito ay si Triunfo Soriano, anak ni Don Sinon Soriano. Yun ang tatay ng laman ko. Pero yung espiritong nasa akin, hindi galing sa tatay ko yun. The flesh is incapable of creating spirit. But the spirit can create flesh. Andun ang ano nun Kaya, hindi pwedeng ipanganak ng tatay ko't nanay ko yung espiritu ko. May isang naganak nun. Sino yon? Yung tinatawag sa Bibliang ama ng mga espiritu. The Father of Spirits. Kaya tayo lahat may espiritu Pakiramdaman nyo kung wala kayong espiritu. Sino ho sa inyo ang paniwala nyo wala kayong espiritu? Siguro lahat kayo may espiritu kayo. Yung iba nga, marami pang espiritu dala-dala Paniwala kayo ron? Meron nung ibang tao, maraming espiritu dala. Si Maria Magdalena, ang dami Pakinggan nyo. 8. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Tanyo, 7 nga kay Maria 7. Kayo ho, pakiramdaman nyo kung ilan ang nasa inyo. Pag masyado kang matakaw, may espiritu ka ng katakawan, isa na yun. Pag matakaw kang masyado sa babae,
Iba pang espiritu yun. Pag matakaw ka pa sa pera, iba na namang espiritu yun. Magkaiba kasi yung matakaw sa babae kaysa matakaw sa pera eh. Pero pag ikaw, matakaw ka na sa babae, matakaw ka sa pera, ibig sabihin, dalawa ng espiritu nasa iyo. Marami yung masamang espiritu sa mundo eh. Pakiramdaman mo sa sarili, pagka masyado kang mayabang, espiritu ng kayabangan yun. Meron ng tao, sobra yabang eh. Extraordinaryo yabang. Meron ganun eh. Meron ng tao, sobrang mahiyain. May mga inferiority complex. Yung ibang espiritu naman ang nandun sa kanya. Meron tao, alsadong-alsado. Meron naman lubog na lubog eh. Di ba? Halos ayaw makipag-usap dahil ang espiritu sa kanya, yung espiritu ng inferiority complex. Eh, iba-ibang espiritu yan eh. Eh, paano, saan manggagaling yung espiritu na yan, mga kababayan? Kasi yung mga espiritu, dumadami yan. Miski masasamang espiritu, dumadami rin yan. Espiritong sa Diyos, dumadami rin. Dahil nanganganak ang espiritu, ayon sa Biblia. At ang katunayang maraming ang espiritu, eh nakikita nyo ba, ang pruweba, ang tao na nabubuhay sa mundo, eh meron kanya-kanyang espiritu yan. Mararamdaman mo namang may espiritu sa kapwa mo tao eh. Pakinggan nyo. Sa unang Korinto 2, ganito ating mababasa. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos. Di ba kaya tayo nagkakakilala? O, nagkakaroon tayo ng acquaintances sa mga gawa ng isa't isa. Nagkakaroon tayo ng pagkakasanay sa isa't isa. Dahil doon sa espiritu ng taong nasa iyo at nasa akin, marunong tayong magkaunawaan. Di ba? Pag nakakita ka ng dalagat sa kabinata, nandun sa isang sulok, nagbubulungan, kahit hindi mo na marinig ang pinag-uusapan nun, nararamdaman mo na nararamdaman nun, di ba? Dahil may espiritu ka rin ng tao. Once upon a time, naramdaman mo rin yung nagligawan din kayo ng mister mo. Kaya nararamdaman mo yung nararamdaman nila. Kasi sino ika sa mga tao nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man maliban na ng espiritu ng Diyos. Kita nyo? Kaya may mga espiritu talaga eh. May espiritu ng Diyos, may mga anghel, may espiritu ng demonyo, may espiritu ng tao, meron pang ang bagong espiritu ngayon eh. Alam niyo yun kung ano? Punta kayo doon sa kahabaan ng Buendia, Makati Avenue, makita mo. Wines and spirits for sale. Open 24 hours. Maraming espiritu mapagkukuha mo ron sa mga ganon. Pinagbibili. Totoo naman eh. Maramdaman mo naman talaga, may espiritu talaga eh. Bakit? E tunggain mo yung isang bote nun. At mamaya iduling ka na. Iba na eh. Iba na dating mo eh. Para kang praning eh. Iba eh. At lalo pang matindi yung espiritu ng Shabu. At saka ng Mary Jane, marijuana. Meron. Alisin mo yon, normal ka. Yung normal na tao, iihi ka ba sa harap ng kapwa? Eh pag lasing na eh, yung lasing dito sa may simbahan ng Quiapo eh, doon mismo humarap sa mercury drug at umihim pa ganun doon. Bakit siya ganun? Hindi naman siya dating ganun. May hiya naman siya. Ba't nawala? May sumakay na espiritu ron. Iba. Kaya, biro mo, nanay mo, pinatay mo. Palagay mo, normally, magagawa mo yun. Ikaw, anak, patayin mo nanay mo. O lolo, gahasain mo yung apo mo, 4 years old. Magagawa mo ba yun? Normally, sa espiritu mo. May nadagdag lang sa yung ibang espiritu, kaya mo ginawa yun. Kaya ingat kayo dyan sa tabi-tabi riyan. Maraming espiritu riyan. Baka kayo kinakalabit na. Ingat kayo. Ha? Marami yung espiritu sa mundo.
mga espiritu ng masasama, yung tinatawag na evil spirits na sumasakay sa tao para gumawa ang tao ng masama. Ang katunayan, napakasama ng mundo ngayon. Yan ang pruweba ng presensya ng maraming espiritu sa mundo. Once upon a time, hindi ganyang kasama ang sangkatauhan. Diba? Nung panahon namin nung bata-bata kami wala ho kaming ganyan. Nung araw na bata ako, itong Quezon Boulevard na ito, from Pasay, nilalakad ko yan Taft Avenue, no? Pasay, galing ho ako sa Pasay. Yung buong kahabaan ng Taft Avenue hanggang dito sa Quiapo. Mula naman dito, pauwi naman doon sa Pag-asa, sa may likod ng SM City, kami doon Pag kuminsan nauubusan ako ng pamasahe, nilalakad ko yan. 2:00, 3:00 ng madaling araw, nag-aaral po ako ng Biblia noon. Doon sa kapatid na Nicolas Perez sa Pasay. Nilalakad ko yan. Wala kang aalalahanin. 2:00, 3:00, naglalakad ka sa daan, wala kang aalalahanin. Ngayon, huwag ka na maglakad sa bahay mo na, may inaalala ka pa. Ang katunayan, tignan niyo yung bahay ng mga nakpil dyan, no? Isang historical house yung katabi natin na yan Tingnan niyo bintana. Ang lalaki, no? Puro bintana. May rehas ba? Wala. Ngayon, ang mga modern houses, tinan mo, may rehas na. Meron pang security guard. Ano ibig sabihin nun? Iba ang panahon natin. Mababanaag mong mapanganib ngayon dahil sa mga bahay ngayon. Talaga may rehas. Tad-tad ng rehas. Meron pa mga basag na bote. Diba? May kuryente pa yung ibang bakod. Bakit? Yung basag na bote, walang kakwenta-kwenta yun dun sa mga talagang mga manluloob Anong kwenta ng basag na bote mo? Magsusuot lang ng guantes yun at saka ng sapatos na matibay masusugatan mo ba yon? Kuryentehin mo naman alam naman nila kung paano i-disconnect yung kuryente. Ganon din. Kaya po, iba na ngayon. Bakit ngayon ganon? Marami yung masasamang espiritu sumasapi sa tao ngayon. Makikita mo naman talaga, biro mo yung baso gumaganon. Di ba, spirit of the glass na yung baso talagang, yung mga psychic na sinasabi, may mga espiritu yan Kaya lang, hindi lang natin alam kung anong espiritu yon. Pero ako alam ko. Yung iba lumalapit sa kanila, nagpapahula kung kilala nyo lang yung mga espiritu nila, baka matakot kayo Baka matakot kayo Kasi ang tao po, meron talagang mga espiritu Kaya po, hindi ako naniniwala kailanman na yung espiritu, lumilipat-lipat lang, dumadami yan. Kaya katunayan ngayon, daing tao masasama. Dahil maraming espiritu. Si Maria Magdalena nga, nakapito 7 espiritu. At yan sa karanasan ko, talaga meron yan. May espiritu. Yun lang, miro mo bubuksan yung binuksan yung pospro. Binuksan. Pagkatapos buksan, nilagay sa lamesa, isa-isang tumindig yung palito, nagsasayaw. Nakakita na kayo nun? Yun yung korting puso na batong puti. May sinulid. Tapos meron dyan parang mga numero. Doon sa may Holiday Inn. May tindahan ako sa loob nun Nung ginagawa ang construction nun, meron doon isang lalaki, ang pangalan, Pap. Pagka-recess na, pagka-break time na, yung mga tauhan ng papang ko, nagkakagulo, baka ako yun. Pinuntahan ko, yung magtatanong si Pap, ano ba raw ang asawa ba raw nito kumakaliwa? Aandar na ngayon yung sinulid, aandar na yung bato. Tapos hihinto dun sa mga dapat na sagot. Kitang-kita ko yun lumapit ako. Paglapit kong ganon, tanong uli si Pap. Ang tanong naman yun daw bang anak nito nag-aaral sa probinsya? Nag-aaral ba talaga o nagbubulakbol? Ayaw umandar. Sabi ni Pap, may kontra. Nakatitig ako, ayaw umandar May kontra. Sabi gano'n. Ako 2 beses ko na, 3 na.
Dito naman sa may, yung bilihan dyan ng mga electronics, Raon ba yon? Raon. Hindi, meron dyan, may dalang ahas, ano. O, makita nyo, ito, mamaya, ito, papasok to dun sa loob ng bote. Di, daldal siyang daldal. Tapos may mga marais siyang mga gamot eh. Yeah. Hindi, natuwa ako, kasi bumibili sila ng gamit namin para sa TV program. Nanood ako. Daldal. Nakaka-media ora na. Ano ba naman ikang tagal niyan? Sabi nung naghihintay. Pero pakinggan nyo, panoorin nyo lang, papasok yan doon sa bote, mamaya, yan, gano'n. Dal, naka 15 minutos ulit. Tapos, may kontra may kontra raw. Kasi andun nga ako't nanonood di talagang merong espiritong gano'n. Talaga naman, kaya niya sinasabing papasok sa bote, ganyan kalaki, bote, ganyan lang ang bunganga, ipapasok daw may espiritu nga Kaya lang, may kontra anong oras na yun, kaya hindi maipasok. Hindi ba? Kaya ako mismo, karanasan ko, nakita na ng mata ko. Meron 4 na bata Meron kami naging kapatid sa Bukawi. Yung kanyang bertud, may karayom na may sinulid, sasaksak na gano'n. Lalabas. Makikita mo pumagal, walang dugo, walang walang sugat. Yun din yung nagpapaandar nagpapasayaw ng palito ng posporo, yun din. May gano'n ang gawa niya. Nakasama namin siya. Nanonood kami ngayon. Tinan nyo ikakapatid na Perez ito Itong bertud ko. Sinaksak. Dumaplis. Ay, nagatid, sabi niya. Sinaksak ulit. Tinuduhan niya saksak. Hinugot niya rin dahil nagdugo. Hindi ka nagkaganon. Ba't nagdugo? Sabi niya. Inulit. Sabi na Perez, huwag mo na ulitin. Talagang masusugatan ka na. Bakit? Nabautismuhan ka na, lumayas na yung masamang espiritu sa katawan mo. Sabi niya. Ang katunayan, binigyan uli ng posporo, hindi na niya mapaandar Yung palito ng posporo. 4 na batang maliliit. May orasyon Latin. Pagkataba-taba nung matanda, tigi-tigisan daliri. Mag-oorasyon yung matanda. Sige na, sabay-sabay Pikit. Orasyon, dilat. Pagdilat, tataas nila yung matanda, tigi-tigisan daliri sila. 4 na bata. Tanyo? Kaya, dito sa mundo, meron talaga niyan. Kaya totoong may mangkukulam Di ba? May mambabarang. Di ba? May manggagaway. Sinasabi sa Biblia, meron yan Ba't nagagawa ng tao yan? Dahil may espiritong masamang sumasa kanya. Kaya kaingat kayo, pag wala kayong tiwala sa Diyos, tatablang kayo ng kulam. Barang. Yun daw barang unti-unti matutunaw yung tenga mo biro mo, hindi ka naman kumakain ng ipis. Pag nakulam ka gaganunin ng albularyo, lalabas ipis. Buhay pa. Buhok katakot-takot ng daming buhok, kumpul-kumpul daw na buhok. Sabi nila hindi pa ako nakakakita, pero sabi, nung nakakita, talaga ikang buhok na kumpul-kumpul, may kasamang ipis at may balahibo pa ng baboy. Sabi. Nandun sa loob ng tiyan ng kinukulam. May mangkukulam mo ba? Meron. Nasa Biblia Mga kampo ng demonyo yan Yung mga espiritista lang wag naman kayo magagalit May espiritista ba tayo ngayon? Meron ba? Naku po, mga espiritista Yung isa nga dyan pinagbabantaan pa ako ngayon di ba Nakita mo yung sulat? Pinakita sa amin kung paano sila nanloloko Meron silang baon na maliliit na plastic, mayroong kulay dugo. Tapos kunyari, operahan ka, sisip-sipin, yung pala may baon na siyang kapiraso doon na Pagka kunyari sinipsip yung tiyan mo, pipisain niya doon sa kanyang bibig yung maliit na plastic. Magkukulay dugo, ibubuga doon ngayon, may kasamang mga buhangin at bato. Doon sa planggana, akala mo talagang sa'yo nang galing. Tapos gaganunin, ikaw, wala nang sugat yan. Talagang wala sugat dahil hindi naman nabutas. Nanggaling doon sa loob ng bunganga niya yung biro mong panluloko sa kapwa-tao yan. Yung nakausap ko, espiritista na yun, ganun ginagawa. Dinemonstrate pa sa amin. Di ba meron tayo nun, Dinemonstrate sa amin.
Tapos meron pang isang espiritista, yun naman daw talagang bumubunot ng ngipin, walang pampamanhid. Meron siyang damit, ganyan. Pagka siya magmi-medium na, susuot niya yon. May kung ano-ano mga Latin na nakasulat. Tapos meron pa siyang kapirasong librong ganyan, ganyang kakapal, puro Latin. Naanib dito sa amin, yung tatay ni Taril. Si Mr. Reyes, naanib dito. Kapag ni Eli, ito ikaw yung ginagamit ko nung araw Talaga ikaw hindi kami tinatablan ng taga. Saksak, baril, di ka tatablan pag suot mo to. Aanin ko kako yan. Ito ikaw, sinusurrender ko na sa'yo dahil ako alam ko ikaw masamang espiritu itong ginagamit namin ito. Di sinurrender sa akin yung yung damit, parang kimono na may mga kung ano-anong mga Latin, na mga kung ano-anong mga nakasulat. Tapos kasama yung libro, may kasama pang karayom at saka sinulid sige ka kapatid, iwan muna dyan. Ang ipinagtataka ko mga kababayan, ito hindi, walang pambubola, walang panluloko. Nilagay ko doon sa ilalim ng lamesa ko, nung umagang kausap ko yung tao, dahil nabotismuhan na siya. Nung hapon pumunta ako, wala na. Hindi ko na nakita yun. Hindi ko na uli nakita. Kahit anong halughog ko dun sa aking kwarto, di ko na makita. Sa kaya ako nagpunta yun, Yun daw ang sinusuot nila para wag silang tabla ng bala. At saka ng saksak at saka ng taga. Di talagang mayroong mga supernatural things na nangyayari rito sa mundo. Ba't ko ikinukwento sa inyo ito? Para maniwala tayo na mayroon talagang realidad yung sinasabi sa Biblia na may mga invisible things at isa dyan ang espiritu. Maaaring mabuting espiritu at maaari namang masama. Ayan. Ngayon, kung ang pag-uusap po ay espiritu na Diyos, yun Diyos, espiritu rin yun Tawag nga sa Kanya, Ama ng mga espiritu. Tanong, anong klaseng espiritu yun Diyos? Ano manifestasyon nun na talagang may Diyos at may espiritu? Kasi yung espiritu ng Diyos, nagmamanifest yun dapat yung tandaan sa inyong katawan, ano ang manifestation ng espiritu? Ayan, kumikilos ka, gumagalaw ka, nakakakita ka, nakakaramdam ka, with all the faculties of your being, nandyan lahat, present. Yan, kung buhay ka at kumikilos ka, manifestasyon niya ng espiritu. Pero yung Diyos, bilang espiritu, nagmamanifest ba siya? At ano ang manifestation pag ang Diyos na espiritu ay nasa isang tao, ang kanyang espiritu? Yan po ang pag-aaralan natin sa susunod. Tanungan ko po ay ganito.